ka-churchmate ko po sa Samar. And then, choir director namin. Hindi ko alam kung bakit nagka-choir director ito namin eh. Hindi naman kagandahan ng mga boses. Ito ay naging pulis ito. Ito po ay siguro major police na ito eh. So, pakitayo na, pakasama. Major Angel, Mrs. Yan. Maraming salamat. Damo nga salamat. Nahanap mo kami. Paikot-ikot kasi Rano. Okay, yun ka-churchmate ko po. Kasabayan po dun sa Samar, sa Burungan. Amen. Salamat. Dito nga, di ko alam kung darating si Sir Rudy. Inimbita ko, hindi ko alam. Sabi naman niya, nagpasalamat. Hindi ko alam kung pupunta rito. Salamat, Sir, ha? Salamat sa pagdalo. Nahanap mo, first time dito sa Ciudad Nuevos. Ito yung lugar na kung saan sila din ang sinisisi ko. Bakit ako nandito sa gawain? Sila lang yung mga teacher ko eh. Si Sir Odi, pinapress ko dito noon. Sabi ko, sinisisi kita. Sir Odi, bakit tinuro mong gawain na ganitong gawain? Pero sa biyaya ng Panginoon, pasalamat ako. Sila yung mga kasabayan doon at sila naging kaparte ko rin sa gawain. Bagamat naging kaparte sa gawain talaga at lumago din ako sa Samar. Doon talaga nag-aaral ako ng Bible School 4 years. Sila, isa sa mga teacher ko din. Pero hindi man ako, 4 years lang ako doon. Pero dito na ako nagpatuloy, 3 years, 7 years ang Bible School ko. So salamat sa inyo. Kaya nga, nag-iimbita ako sa mga ka-churchmate ko dahil nga sa gawain naman din ay sila naging kaparte ko sa gawain, sa paglago ko din. So ngayon po, ay handa po ang ating mga sarili. Nawa tayo po ay patuloy na hubugin ang salita ng Panginoon. Amen? At di ko napahabain ng pagpapakilala. Ito'y nakasama namin sa Mabuhay 2000 sa Paliparan. Ito yung kasama ko din sa soul winning. Ito yung tinuturuan niya ako, ikaw ang taga-Rosary. Taga-Rosario ba? Pag naano kami sa bahay, taga-Rosary ka na. Yung merienda ba? Paper namin yon. So at the same time ay pagkatapos namin ng visitation, kami ni Luz, ni Sister Luz, at saka ibang pang mga people doon ay nagpipika-pika kami. Siya ang promotor ng pika-pika na salita. Doon sa mga tabi-tabi na tusok-tusok, kuya pansit. So yun ang aming kasama. So at least yan ang leader namin eh. Kung bakit kami din nagkatuluyan ni Luz. So salamat din sa isang tao din na gamit at least yung bang mga spiritual na paglalago, meron talagang ginagamit na isang mananampalataya at natututo ka dun eh. Yun ang kagandahan dun So nawa tayo, lumago din, makasama natin yung mga mananampalataya na silang gagamitin talaga na tayo ay makakilala pa ng lubusan sa Panginoon. Amen. Ang gawain niya po ay nasa Antipulo. Nakapunta na kami doon ng pamilya namin. At the same time, ang kanyang gawain po ay nasa kundo. Mambira, hindi ko kaya yon. Nasa hotel. At saka, ikaw na nga, Pastor. Si Pastor Vince Villaflores, ikaw na magdagdag. Maraming salamat sa pagdalo. Sige, Prince. Ikaw kung anong pinagsasasabi mo Thank you po, Pastor Tisoy. Actually, Pastor John ay we used to call him Tisoy. Tingnan mo naman ang itsura niyan ay talagang may lahi. By the way, magandang hapon po sa ating lahat at congratulations po sa inyong gawain na inatang ng Panginoon na kayo po ay pang-5 na. Praise the Lord. Parang kailan lang po At batiin ko muna ang mga pastors, magandang hapon. At yung ating mga pastor's wife, magandang hapon din sa inyo. Of course, yung mga members gusto kong batiin sapagkat ang anniversary ay kayo po ang focus nito. Ang Panginoon at kayo. Kasi pagkatapos po naming mabusog, aalis na po kami dito. Kayo na po ang matitira dito sa loob ng 1 taon. Kayo po ang sasalubong sa mga harapin, kabigatan, at sa kabilang bahagi din naman ay may mga pagpapala din naman ng Panginoon. Kaya kayo din po ang pinaka-nais pong ma-encourage po dito sa anniversary nito. Gusto ko rin pong batiin yung mga naghanda po ng pagkain, yung nagluto,
yung naggayat po ng sibuyas, kamatis, nagdikdik ng bawang at paminta. Kayo po, dahil pag wala po kayo, hindi po anniversary ang tawag dito. Biro lang po. Well, of course, ay alam niyo po, si Pastor Jan, ay ang pangarap talaga nito, parang gustong magpastor, gustong maging negosyante. Ganun po ang naging cycle po ng mga choices niya niyan. Tapos po, Sister Luz, ay dapat po ay papunta na po ng Norway yan. Pero pinili niya po yung kalooban ng Diyos na maging pastor's wife. Kaya jackpot na jackpot to si Pastor Jan. At alam niyo po, ay kami po yung magkakasama dati sa Mabuhay, ay akala namin ay hindi po sila magkakatuluyan. At nangyari po na natulay-tulayan, at yun na rin po ang kalooban ng Diyos. Kaya dumami po ang mga luha ni Sister Luz. Alright, now this afternoon I would like to share about, dito ko na rin po kunin ang aking ipipreach this afternoon. Your labor is not in vain. Bakit ba ay meron mga ganitong klaseng kataga sa Bible? Actually, pag pinag-aralan niyo po ito, this is actually the closing remark of Apostle Paul after presenting the truth about the Lord Jesus Christ. Of course, ultimately, it is the Lord Jesus Christ. Siya po ang naging dahilan kung bakit po tayo nandito. Siya po ang dahilan kung bakit po si Pastor Jan ay nagsuko ng buhay. Siya po ang dahilan kung bakit Sister Luz ay nakuha niya yung kalooban ng Panginoon at nagkaroon po ng gawain po dito sa Naik. Alright? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Gamitin ko na rin po ang pinaka-text ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. At nawa po ay ma-encourage po tayo at makahanap po tayo ng katotohanan o mga principle na nais na ituro ng Diyos sa atin. Your labor is not in vain. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, the Bible said to us, sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as you know that your labor is not in vain in the Lord. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, bigyan niyo po kami ng pagkakaunawa sa inyong mga salita at bigyan niyo po kami ng mga principle na matutunan ng aming puso, gawin, i-apply upang maging maayos ang aming paglakad at masunod po namin ang inyong kalooban, Panginoon. At kayo po ang gumawa sa bawat isa. Abutin niyo po ang aming mga puso na nangangailangan po ng mensahe po ninyo at kayo po ang patuloy na magpaliwanag at magbigay ng wisdom sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Please be seated. There are three things that I would like to share dito po sa verse 58. Meron lang po akong tatlong bagay na gusto ko pong i-share dito. Alam nyo, minsan, naalala nyo po yung tinatawag na yung biometrics, yung paggamit po ng fingerprints. Actually po, sabi po sa crime, para mag-solve po ng crime, mas effective po ang fingerprints kaysa po sa DNA. Kasi ang DNA, kukuha ka kasi ng sample. Ang fingerprints po ay naka-store po yan sa malaking data. Kaya ang tawag nga yan ay ocean of billions of fingerprints. Kumbaga, matatrack mo kung sino yung criminal, madadaling makikita. Sapagkat yan po ay nagbibigay ng identification and truthfulness kung gusto mong i-verify yung isang tao na kung talagang siya yan. Alam niyo po ang nangyari po dito sa 1 Corinthians ay may mga taong pong nag-question sa pananampalataya po dito. Totoo ba ang resurrection? Totoo ba si Jesus Christ? Kasi pastor, dyan po ako nagbigay ng buhay. Pumupunta po ako ng every Wednesday dyan. Pumupunta po ako ng every Sunday morning and afternoon. Nagsosoul winning. And the rest, tumanda na ako dito sa ministry. What if? What if kung bogus? What if kung fraud? What if kung hindi totoo si Kristo? Ito po ang kontekstong nangyari po dito sa 1 Corinthians na kung saan ay pinagtibay po ni Pablo.
Kaya young people, hindi po sayang na kayo po'y umawit dito. Yan po ang tamang direksyon ng buhay ng isang young people at yan din po ang kalooban. Now, makikita natin, after Paul, you know Paul is a lawyer. Talagang nag-present siya ng truthfulness about the Lord Jesus Christ. Kaya una niyang in-establish at binigyan niya ng evidence at in-examine niya una yung the person of Jesus Christ stands in the truth. Hindi pa itong outline ko, observation pa lang ito. Kaya mababanggit po dyan sa verse 1, 2, 3 na si Jesus Christ daw po ay ayon na ating na-receive and stand and you receive in, wherein you stand. Sabi dito niya, siya'y namatay sa ating kasalanan, inilibing at bumangon siyang muli. Sabi po ng verse 1 and 2. So, ibig sabihin, bine-verify po yung person ni Jesus Christ kung nakatayo talaga siya sa katotohanan. Paano kung fraud ito? Nagsuko tayo ng buhay, nandito tayo ng buong buhay natin, Pastor Basil, tapos hindi pala ito totoo. Kaya si Paul, in-establish niya yung ebidensya about the person of Jesus Christ. Now, kaya nga sabi niya dito, kaya yung word na therefore, yung word na therefore is actually a conclusive statement. It was actually a recommendation. It was actually as a result after na nagbigay ng ebidensya si Paul na si Jesus Christ po ang tunay na siyang ating tagapagligtas. Alam nyo, meron tayong tinatawag na experiential relevance. Ano po ito, Pastor? Yung mga taong personaling naka-encounter ka Christ, di ba? They received Jesus by faith, through faith, and trusted 100% on what Jesus did on the cross for their salvation. Pagkatapos po nangyari yun, na-save yung tao, nag-iba po ang buhay ng isang tao. Meron pong ganong paniniwala at nakikita natin yan. Kaya nga meron po tayong choir member na hindi po yan magiging member kung hindi po sila nagpahayag ng kanilang kaligtasan kay Kristo. Therefore, masasabi po natin na yung person ni Jesus Christ stand in the truth. Kaya hindi po tayo nagsasayang ng panahon dito. Counted po ito sa langit. When you study the scriptures, it will establish and it will strengthen your faith and belief about the Lord Jesus Christ. Kaya ang recommendation talaga ng bawat isa sa atin is to study the Word of God. Kasi nandito po. Ngayon, hindi lang po yung person ni Jesus Christ ay sino-observe natin kung paano nilatag ni Pablo yung ebidensya patungkol kay Christ. Sabi din dito, the preaching of Christ is stand in the truth. Kaya nga sabi ni Paul, kung ako'y nangangaral at hindi siya bumangon mula sa mga patay, ang aking pangangaral ay vain. Ibig sabihin, hungkag, empty, walang saysay, walang meaning, sabi po ni Paul. Pero sabi niya, si Kristo ba ay hindi bumangon? Kaya nagtatanong si Pablo dyan eh. Alam natin ang mga Griego, hindi po sila naniniwala ng resurrection. But we know the historical record. Alam natin kahit yung mga Jewish people, sabi nila, binayaran pa nga sila, nanuhol pa nga sila para ibalitang si Kristo ay hindi bumangon mula sa mga patay. Ladies and gentlemen, kung hindi talaga bumangon si Kristo mula sa mga patay, then produce His body and Christianity will dismantle. Amen. Right? But we know the scripture that Jesus Christ resurrected from the dead. Then the preaching is not in vain. We know, nakita natin yung tao, yung people, tatay, nanay na binago ng ebanghelyo ng Panginoon. Di ba? Not only the preaching of Christ stands in the truth, but the power of Christ is stand in the truth. Jesus defeated the death and the grave. Di ba yan din yung pinangako niya sa atin? Pag tumanggap tayo sa Kanya, mamamatay tayo physically, pero yung kaluluwa at espiritu natin, pupunta yan sa Panginoon. Pero mag-aantay lang ito ng resurrection. Kaya nga sabi ng Bible, and the dead in Christ shall rise first. At pag-iisahin yan at dadalhin niya yan sa eternity kung saan nandoon siya. Pangako ng Panginoon yan eh. Magtuto 22 years na akong pastor. Nagsimula pa akong mag-preach 21 years old. And now, running 46 sa March 1. Batiin niyo po ako, happy birthday. Di ba? Hindi po ako tatagal sa ministry kung wala po akong katotohanang pinangahawakan. And to verify the truth about the Lord Jesus Christ is always based on the Word of God. Amen? Kaya hindi po
In vain ang ating pong pinapaniwalaan or tinitindigan. Now, after that Paul presented the evidence and examination, they found out that it was sufficient. It stands all the doubts na si Christ talaga yung Savior. At yung pangako ng Panginoon ay hindi po pwede nating maasahan. At yung truth na yun is substantial. Ibig sabihin, hindi po nagkukulang ang katotohanan patungkol kay Kristo. Kaya sabi dito, ito na po, ipapasok ko na po yung aking outline. So therefore, kaya pag sinabi natin therefore, as a result, it is a conclusive statement after the presenting evidence, ito na ang dapat ninyong gawin. Mga mananampalataya, ito dineclare na ni Paul kung ano dapat ang ating gawin sa buhay natin after that we believe this person of Jesus Christ. Now, ang tanong, why is it not vain to labor? Number one, why not in vain? Number one, ano pong sabi? Because the reason is the Lord. Diba? Ang dahilan lang po ng ating paglilingkod ay walang iba po kundi ang Panginoon. Change please. Second slide please. Tingnan natin. Alam niyo po, ito po'y larangan ng isang pagkakaisa ng tao. Yung gawa ng tao. Alam niyo po yung Pyramid of Pisa na binild ng tao. Sabi po ng history, about 70,000 to 100,000 po ang nag-build niyan. Biruin mo yung force, yung workforce ng bagay na yan. At kung matatanong yan, ano ba ang naging meaning kung bakit nila tinayo yan? Kung tatanungin natin kung bakit nila pinagbuhusan ng panahon na bakit nila tinayo yan, of course, may kinalaman yung belief dyan. Kaya nga ang pyramid, may mga tunnel-tunnel po yan sapagkat naniniwala sila na pag ang parao po ay namatay, inililibing nila at kung saan nakadirekta yung tunnel papunta sa mga tinatawag nating arrangement ng star, doon kasi sila naniniwala sa eternity. But of course, if we declare the scriptures, hindi po totoo yun. Diba? Imagine they labor yung workforce nilang ginawa pero in vain. Yan po ang talagang in vain. Di po ba? Human labor. Ang Panginoon ang naging dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Because first of all, He saved us. Pero nasa lawa ka ng kasalanan, pupunta ka ng impyerno. Namatay siya para sa iyo, nagbuhos ng dugo upang bayaran ang iyong kasalanan. Ang hinihingi lang niya, magtiwala ka sa ginawa niya, hindi kung ano yung ginawa mo para sa kanya. At naniniwala tayo na sapat na yun para maligtas ang ating kaluluwa. Diba? At hindi lang po humihinto doon. Tinuturuan din tayo ng Panginoon na maglingkod tayo sa Kanya. Kaya kung titingnan natin, it is the Lord. Siya po ang reason why we labor. Amen? Ang maganda sa Diyos, hindi ka dadayain ng Panginoon. Ang maganda sa Panginoon, tunay at totoo siya. Di ba? Maraming tao umasa sa kawalan. Pero pag umasa tayo at sumampalataya tayo sa Panginoon, hindi tayo mabibigo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay totoo. Kaya, di ba? He saved us. The one who sustained us. Di ba? The one who strengthened us. And the one who supply us. Alam nyo, sa dami ng ating hinarap na problema, hindi mo pwedeng hindi masabi na hindi nag-i-intervene ang Panginoon. Di ba? Financially, may problema tayo. Relationally, may problema tayo. Physically, may problema tayo. Emotionally, may problema tayo. Hindi natin pwedeng tanggalin na ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. Di ba? Ngayon, iisa lang naman ang hinihingi ng Panginoon, yung maglingkod tayo ng buong puso. At kung tayo naglilingkod, samahan naman natin ng kagalakan. Amen? Samahan natin ng pagsasakripisyo. Samahan natin ng pagmamalasakit. Di ba? Kasi tayo po ang bumubuhat sa ipinagkatiwalang gawain po ng Panginoon. Di ba? Kaya hindi po sayang ang paglilingkod sapagkat naglilingkod tayo sa Diyos. Diba? When you study the scriptures, makikita nyo kung ano ang katangian na meron ang Panginoon. Diba? Sabi nga ng Bible, hindi siya unrighteous para kalimutan niya yung ating mga ginawang mga paglilingkod, diba? Para sa Kanya. There will be an accounting day.
'Di ba? Though sa buhay na ito, nararanasan din naman natin yung pagpapala ng Panginoon. 'Di ba? Sa totoo lang, nung nakatawid tayo ng pandemic, mas marami pang ang tumaba nung panong pandemic na hindi siya ganun kataba nung hindi nag-pandemic. 'Di ba? Nung pandemic, I don't know, 'di ba, sa atin naman ay lahat talaga ay na-providean tayo ng pangangailangan at nagpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Because we know, behind sa buhay natin, there is a supernatural being na tumutulong sa buhay natin. Di ba? Minsan nabubulag lang tayo sa buhay natin that we pretend na hindi natin kailangan ng Panginoon. Di ba? Tanggalan ka ng kalakasan ng Panginoon, magbabago ang buhay mo. Maligo ka lang sa CR na hindi aksidenteng nadulas ka at nabali ang balakang mo, it will change your life. 'Di ba? Yung ibangon ka ng Panginoon at binigyan ka ng linaw ng isip, 'di ba? Kapanatagan ng puso, may mga pagpapalang mula sa kanya, dapat nating ipinagpapasalamat niyan. 'Di ba? At tayo ay gumagawa ng paraan na sa lahat ng pagkakataon na tayo ay makapagpapasalamat sa Panginoon na Diyos na nagligtas ng ating kaluluwa. Di ba? Simple as that. Alam nyo, ang pusong marunong tumanaw ng gratitude. Di ba? Ang puso, hindi ho yan madamot. Kasi alam niya kung saan siya galing eh. Hindi yan nagdadamot, hindi yan nakasimangot, hindi yan nagmamaktol, lalo na sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kaya hindi po sayang. Sino pong nagsasabi ng sayang? Ang mga Griego na kung saan ini-impluwensyahan yung mga mananampalataya dito, yun po nag-iisip ng sayang. At alam natin na ang dyablo, yan ang ipinapalit sa kaisipan ng mga mananampalataya para hindi tayo maging committed, para hindi tayo magsakripisyo, para hindi tayo maging faithful. Diba? At lahat ng mga bagay na ginagawa natin na hindi tapat, aanihin natin yung bunga ng hindi katapatan. Pero pag tapat ka, aani ka rin ng mga bagay ng bunga ng katapatan. Diba? Sabi nila, Pastor, mahirap pong maglingkod. Kahit wala ka naman sa Panginoon, kahit nung unbeliever ka pa, hirap na hirap ka sa buhay mo eh. Diba? Sino ba ditong ipinanganak na hindi nakaranas ng hirap? Diba? Hindi nag-iisip ng bill ng kuryente, hindi nag-iisip ng tuition fee ng anak, hindi nag-iisip sa sakit. Kahit naman unbeliever tayo noon, marami tayong kahirapan. Ngayon, ang tanong, ligtas ka na, kung maghihirap ka naman lang, sa Panginoon ka na maghirap. Kasi may saysay yung iyong paghihirap. Di ba? Hindi po sasabihin ng isang tao na ito na hindi niya na-experience o kung hindi siya na-kumbinsi sa katotohanan pagpatungkol kay Kristo. Di ba? Panalangin natin na mabili nila yung kabila. Para ba kay Pastor Jan yun, ay kay Sister Luz? Hindi. Sa gawain ng Panginoon. Diba? Naalala ko, saan ba kayo nag-date dati? Valentine's ngayon eh. Diba? Akala ko hindi magkakatuluyan tong dalawang to eh. Ako po yung assistant officiating minister eh. Nung nag-I-do po sila at yes lang parating sagot nila, nagkatuluyan sila. At ngayon, pinagkatiwalaan po sila ng gawain ng Panginoon. Di ba? Ngayon, manunood lang ba tayo? Hindi. Mag-i-involve tayo. Di ba? Kasi ito'y para sa Panginoon. Totoo po? Ngayon, tingnan nyo po yung next generation. Ang gaganda po ng umawit, mga kabataan. Pag hindi nyo yan dinala sa Panginoon, matututo po yan ng mga bagay na pansanlibutan. Lalasunin po yan ng sanlibutan. Kaya yung cycle ng problema umuulit lang. Bakit? Kasi ikaw hindi ka nagtapat sa Panginoon. Di ba? Mahalaga po ang katapatan. Sayang ba? Hindi po. Paglingkuran natin yung Diyos na nagligtas sa atin, nagpala sa atin, di ba? Nangako sa atin, nag-aruga sa atin, di ba? So doon natin ituon yung ating buong kalakasan at buhay. Sa totoo niyan, hindi naman lahat kinukuha ng Diyos eh. Tama po? Oo. Sabi nga, mga young people, nakakapag-games pa nga kayo eh. Tama? Okay lang yon kung basta't may disiplina. Ang mahirap kung ang pastor ang nag-games.
Di ba? Sa halip na nag-aaral ng salita ng Diyos. Now, let us focus. Bakit ba tayo napunta doon? Pangalawa po, the reality of our labor. Change please. Huwag po nating tatanggalin, though sa Panginoon tayo naglilingkod, pero hindi po tinatanggal ng Diyos yung hirap sa paglilingkod. Di ba? Pero pag binalansi din natin, tiningnan natin sa kabila, ang Diyos din naman ay nagpapala. Kaya dito, pag binabanggit pong labor, that means to say the trouble and toil. Totoo po, sa paglilingkod, lalo na yung nagtatapat talagang maglingkod sa Panginoon, ang dami po talagang humahadlang. Ngayon, para maintindihan natin yung labor, gamitin natin yung mga nanay natin, na para ba silang yung nanganak talaga sila, yung sakit, yung pait, yung buhay na kalahati ng buhay nila ay nakatungtong sa kamatayan. Yan po yung labor na ginamit dyan. Hindi po yan basta-basta na parang easy-easy lang po. Kaya sa gawain, meron tayong mga harapin sa gawain. Alam nyo, Pastor John, Sister Luz, meron pong mga panahon na darating na may mga tao or people will come to your way. It may discourage you. Di ba? Yung inaasahan mo pero biglang nawala. Di ba? Pinapanalangin mo na, Panginoon, sana dito na sila. Pero mapupunta doon. Pwede namang dual citizen. Di ba? Pwedeng hatiin. Di ba? Biro lang po. Ang mahalaga yung kalooban ng Diyos. Pero sometimes lagyan din natin ng common sense. Alam mo naman kung saan talaga nararapat ding suportaan, di ba? Ay, hindi ko sinasabi kung hindi ko sinasaklawan yung kamay ng Diyos. Pero kung nasa puso ninyo, gawin nyo yun. Kung hindi naman, sundin nyo yung kalooban ng Panginoon. Pero, Pastor John, Sister Luz, huwag nating tatanggalin. Ito'y ministry ng Panginoon. Dumating man panahon na may mga taong magdi-discourage sa atin, tuloy lang tayo. Diba? Tuloy lang. Alam niyo, bahagi din sa gawain ng Panginoon ang pagtitibay yung discouragement. Di ba? Kung si Pastor Basil na discourage to, di ba? Napuntahan ko yung Pantaw, sa Pantaw ba yung Pastor? Makikita mo, di ba? Meron palang simbahan sa ganitong lugar. Di ba? Pero along the way, nilid sila ng Panginoon sa kalooban ng Diyos. Kung matitingnan naman natin ngayon kung paano sila binalikan ng Panginoon. Di ba? Nakapag-asawa na maayos yung mga anak niya. Nasa ministry sila. Yan yung sinasabi natin sa Panginoon. Pero kung madi-discourage man tayo sa panahon, alam niyo, minsan or kadalasan ang source ng discouragement talaga natin sa tao. Kaya tama ang sabi ng Bible, it is better to trust in the Lord, di ba? To put confidence sa Panginoon at huwag sa tao. Right? Tingin lang tayo doon. There will be a time that problem may distract us. Mga problemang pwedeng magbigay sa ating paghihina, sa ating paglilingkod. Tuloy lang tayo. Amen? Katulad nyo rin nananalangin na makabayad ng Meralco. Tulad nyo ring nananalangin na masuportaan yung pamilya ng pastor. Tulad nyo ring nananalangin na mga miyembro ay lumago para gamitin ng Panginoon para sa kalwalatian ng Diyos. Para-parehas tayo ng laban. Kaya masakit pagka tayong pastor nagkakasiraan. Di ba? Pero sa basketball, may nananalo, may natatalo. Tanggapin natin yan, Pastor Arnel. Talo kayo nakaraan. Sila po yung kamatch namin sa championship. Pero grabe, pinahirapan mo kami doon sa mga shooting mo. Kaya nainis kami sa iyo, nainis kami. Gusto ka sana namin sikuhin, kaya lang pastor ka, pastor din kami. Problema, di ba? Lalo na mga members, di ba? 5 taon na. Ipakita nyo rin namang lumalago din kayo. Kayo ba? Manatiling baby yung anak nyo, 10 taon na ganyan pa rin kakarga-kagahin ninyo. Magiging kabigatan na rin. Hindi ka na rin matutuwa. Siguro nung ipinanganak mo yun, after a talagang, ikaw talaga ang bunso ko. Talaga. Pero kung ganyang 10 taon, ganyang kaliit na pinadididi mo, maiinis ka na dyan, maaasar ka na. Diba? Ipakita nyo naman, i-demonstrate nyo sa inyong pananampalataya na marunong kayong lumaban sa problema. Ipakita nyo na marunong kayong lumaban sa temptation.
Ipakita nyo na marunong kayong lumaban sa trials. Huwag nyong iiwan ang simbahan sapagkat ito ang paraan ng Diyos at ito ang kalooban ng Diyos para kausapin yung buhay natin at patatagin tayo sa pananampalataya. Di ba? Ang tagal-tagal mo ng Kristyano. Di ba? Pastor, di ako mag-church. Bakit may problema ako? Kung kahapon ka lang naligtas, maiintindihan kita. Kailan tinitingnan ko, 10 years ka na eh. Saan ba napunta yung iyong pananampalataya? Di ba? Kaya nga tingnan nyo yung kadena, pag dugtong-dugtungin nyo yan. Di ba? Nakaka-accomplish sila ng isang bagay na matibay. Pero pag isa dyan broken at napigtas, ano mangyayari? You cannot accomplish it. Kung anong dapat na ng purpose at plano ng Panginoon. As simple as that. Tama? Mga young people, marunong din kayong lumaban na, wait, unbeliever ka, hindi ako pwedeng ma-inlove sa iyo. Di ba? May choir, na-involve ako sa ministry ng choir, hindi ko basta ito binabargain. Hindi lang dahil na-operan ka ng Toblerone, di ba, pinagpalit mo na yung choir mo, samantalang naligtas ka, yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. I-demonstrate mo naman na marunong kang lumaban sa bagay na iyan. Amen? Pero, huwag kayong makikipag-away sa inyong kapitbahay. Maling demonstrasyon ng pananampalataya yon. Di ba? Giving. I-challenge nyo rin yung puso nyo sa giving. Actually, giving is trusting eh. You trust God's economy. Di ba? Pagka ang puso parang ayaw magbigay, turuan mo yung puso mo na magbigay. Di ba? Huwag ka basta-bastang naniniwala sa puso mo kasi ang pagbibigay, prinsipyo yun ng Diyos. Hindi yan opinion ng tao, ng pastor. Di ba? Kaya nga ako pag nagtuturo ako ng tithing, una tinuturo ko, principle ba yan? Kasi pag principle, pag nagkasundo tayo na principle, din gawin natin. Kasi tinuturo ng Bible eh. Pag principle yan, tanungin natin, ano ba ang procedure? Paano ba siya gawin? Tama? Pag naintindihan natin yung procedure, ano ba ang promise niyan? Sabi ng Panginoon, kasi lahat ng giving sa Bible may promise. And then pag naibigay mo na, lagyan mo ng personal accountability, lagyan mo ng honesty, lagyan mo ng tinatawag nating kaayusan pag umahawak tayo ng mga bagay, lalo na galing sa Panginoon. Di ba? Turuan din natin yung puso natin. Hindi naman pwede ang mga tricycle driver diyang dadaan na magmamalasakit sa gawain. Hindi naman yan. Kailangan muna nilang maligtas bago maintindihan yung mga bagay sa Panginoon. Di ba? There are times na dumadating tayo sa dishonesty sa giving natin. Di ba? Minsan tinitwist natin, minsan nilalagyan nating nauunawaan tayo ng Panginoon. Alam mo, bilang pastor, naiintindihan ko ang member kasi tao din naman ako eh. Yung kabagabagan ninyo, meron din ako niyan. Yung inyong shortage, meron din ako niyan. Kaya lang, pagtitingnan natin yung kalooban ng Diyos at yung prinsipyo na Diyos na ipinapagawa para sa iyo at sa akin, gawin natin sapagkat yun ang gusto ng Diyos eh. Naunawaan po natin, pag naging giver po ang mga member, hindi po malayo na pwede nyong mabili yung kabila. Ngayon, pag nabili nyo ba yan, pwede nyo bang sabihin, sayang naman yan? Hindi po. Di ba? Ilang young people ang naayos ang buhay nung kayo'y naligtas. Young people, listen to this. Nung araw na naligtas kayo, nabawasan po yung listahan ng kulungan. Di ba? Kasi pag wala kayo sa Panginoon, hindi kayo nakakatiyak kung ano magiging direksyon ng buhay ninyo. Maka-impluensyahan kayo ng masama, gumamit kayo ng isang bagay na masama, at nagkaroon ng pagkakataon na mahuli kayo, napunta kayo sa isang masamang kalagayan. Kaya ako naniniwala, pag ang young people naligtas, nabawasan yung listahan na makukulong. Tama po ba? Sa kulungan pa lang yan. Pressure may drain us. Alam nyo, ang problema kayang dalhin kung ang problema ay pang isang linggo lang. Tama po ba? Pero pag ang problema na binubuhat mo na more than 10 years, more than 15 years, more than 20 years, mag-o-offering yata siya. Di ba, Brad? Mag-o-offering ka ba, Brad? Buti pa yung bata. Alam niyo talaga, ang bata talagang naniniwala yan eh. Kaka-preach ko lang patungkol sa giving. Lumapit siya agad dito para magbigay. Amen?
Di ba? Kayo ay kailangan nyo talagang ma-born again ang puso ninyo para, di ba, lumapit sa Panginoon. Biro lang po. Biro lang po. Ang problema, nakakangawit. Di ba? Pagkaparating ang pressure na binubuhat natin, pwede tayong madrain. Di ba? Ngayon, sino ang tumutulong sa atin para umagapay na hindi natin maubos yung kalakasan natin? Hindi ba dapat nating aminin na ang Panginoon ang gumagawa ng mga bagay na iyon? Di ba? Kaya, wag nating kakalimutan na sa paglilingkod, Sister Luz, Pastor Jan, kasama ko, kasama mga pastor, ang dami din pong mga challenges dyan. Di ba? The reality of labor. And all the people said, gusto nyo na bang tapusin natin agad para... Last. Tingnan natin sa last. The rewards of the laborer. Okay? Paki-change please. Alam nyo, ang pinakamasayang bahagi ng isang... Yes po, nakita nyo po. Kaya lang, bago nyo ma-enjoy yun, magtanim muna tayo. Amen? Di ba? Baka nakasimangot ka, umaasa ka nga ani, inasa season ka pa lang ng sowing. Masyado kang advance. Kaya ang dami mong problemang nararanasan, ang dami mo hindi mo maintindihan sapagkat ini-expect mo na yung harvest agad. Ang sabi ng Diyos, magtanim ka muna, nasa sowing season ka pa, wala ka pa sa harvest season. Amen? Meron bang nagtanim na magaan? Lahat po niyan ay mahirap. Kaya kung titingnan natin, unawain natin kung saang season yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Baka nasa season tayo ng pagtatanim. Kung nasa season tayo ng pagtatanim, normal lang na merong paghihirap. Diba? Pero wag nating kalimutan na darating din yung season ng harvest. Diba? Alam nyo, meron nga tayo, naalala ko yung mga bata dito, naalala ko, di ba may awitin tayo dati? Ang sabi natin nung kabataan pa natin, ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi ko na nakita, pumutok na pala, sayang lang ang pera ko. Ano sabi doon? Kung pinambili ko na lang ng, nabusog sana ako. Kasi, kahit nga yung mga bata nagsasabi ng katotohanan eh. Amen. Tayo hindi. Biro lang po, Biro lang po. Sabi po ni Paul, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Kahit po si Pablo, ina-anticipate niya yung season ng harvest ng labor niya. Kailangan nating tanggapin na hindi po yan dito. Sa langit po iyon. Kung meron man tayong matatanggap na mga harvesting dito, it's a part of material and physicality. But yung spiritual blessing, doon po iyon, hindi po yan dito. Papalitan ka muna ng Panginoon ng perfect body bago niya ibuhos yung pagpapala. Kasi pag ibinuhos ng Diyos yung pagpapala na nasa katawang lupa ka pa, baka magmayabang ka. Baka sabihin mo, nagawa ko ito. Kaya ang pagpupuri sa sarili mo, hindi sa Panginoon. Kaya hindi ka muna binibigyan ng Panginoon ng harvest season kasi hindi kayang dalhin ng laman mo. Totoo, di ba? Sabi nga doon sa 1 Peter ay yung pong crown ay ibibigay pagdating po na magpapakita po yung great shepherd. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 4, when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Do ang pinag-uusapan dito ang pastor, pero tatanggap tayo ng mga rewards after that Jesus Christ appeareth. Amen. Kaya huwag kang magulat sa buhay Kristiyano mo kung maraming pagsubok, maraming mga bagay na dumadating sa atin kasi hindi ito yung panahon na aani tayo. Ito ang panahon na magtanim tayo. Kaya nga dapat nung naligtas ka, pasikat ka dapat sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ginagawa ay counted para sa Panginoon. Diba? Pag binasa natin yung sinabi ni Paul ay, as you know that your labor is not in vain. Bakit nasabi yan ni Paul? Kasi paunang sinabi na ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, doon niya binanggit yung bema judgment. Nasusundan niyo po ako?
na kung saan ay meron pong dalawang uring materyales na makikita natin doon. Yung isa natutupok, yung isa nananatili. Di ba? That speaks our motive sa ating paggawa sa Panginoon. Makikita din nating dalawang materialis na destructible at yung isa indestructible. Tama po ba? Ngayon, alin sa dalawang materialis dyan na ang pundasyon ng iyong paglilingkod sa Panginoon sapagkat susubukin po yan ng Panginoon. Amen. Kaya ibig bang sabihin, parehas ang reward ng matatapat at hindi matatapat? Sa palagay ko, hindi. Sapagkat malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi man tayo tapat, ngayon, ini-encourage natin ang bawat isa sa atin na magtapat tayo sa Panginoon. Di ba? Minsan, ang hirap nating tingnan yung isang bagay, lalo na pag hindi natin hawak pa. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, tingnan mo na yon sapagkat yun ay mapapasa iyo yun. Di ba? Kaya mabilis tayong ma-disturb, ma-worry, kasi yung mga bagay, hindi pa kasi natin nahahawakan. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Kaya nga tayo tinuturuan ng pananampalataya ng Diyos eh. Para kahit yung hindi pa natin nahahawakan, naniniwala na tayo na nandiyadyaan na yun. Amen. Tama po ba ako o may tama ako? Amen. Di ba? O magkakaiba yan? Sa panahon na ito, dalawa lang. It's either reward received or reward loss. Titingnan natin parati yung parating mga pangako ng Diyos na ibibigay sa atin. Pastor, paano mo nasabi yan? Hindi mo pa nahawakan yan. Katulad din ni Pablo na ako'y naniniwala ayon sa salita ng Panginoon. Now, as I close, kaya ito pong salitang ito, it is actually a closing statement after na ipresent niya yung ebidensya patungkol kay Christ. Hindi sayang ang paglilingkod ninyo. Sabi ni Paul, this statement commands us to stand. Kaya nga sabi, is steadfast, unmovable. Kasi kung tama at totoo yan, huwag ka nang umalis dyan. Diba? Ang katotohanan po ay hindi po nasusukat kung ano pong area ng church. Nasusukat po yan sa doktrina at katotohanan tinitindigan ng isang simbahan. Kaya sasabihin ko na sa inyo, young people, directly, hindi ka sa maling simbahan, nasa tamang simbahan ka. Diba? Though, parang titingnan natin bakit nandito yung CR, 'di ba? Nung titawagin yung speaker ay lumabas dito, sabi ko sa lumipat lang yung entrance, 'di ba? Pero sa una lang 'yan kasi nasa season pa tayo ng pagtatanim. Amen. Antayin natin na physically, materially bigyan din tayo ng harvest season ng Panginoon. Pero ang tanong ko, sino-sino ba yung dapat magtanim? 'Di ba? Tayong lahat. Diba? Ngayon, tanong ko, sino-sino ba ang aani? Diba? Una, sa kaluwalhatian ng Panginoon, at tayo din yung recipient ng mga bagay na iyon. Sayang ba? Diba? Ngayon, pag nag-invest ka sa bangko, nag-ipon ka sa bangko, dineposit mo yung pera mo, pag tinamaan ng inflation niyan, bumababa. Pag inuwi mo pa sa bahay, nanakawin. Diba? Meron akong naging member dati na ang negosyo niya ay gasoline station, telahan sa Divisoria. Siya mismo nagsabi sa akin, Pastor, nung yumaman ako, doon ako natutong hindi makatulog ng maayos. Bakit? Kasi pastor, yung pera nasa ilalim ng kama. Sabi ko, Brad, salamat sa tip. Pero that was 20 years ago sa buhay na nung tumanda na siya, nawala na yung mga bagay na yun. Narinig ko sa mga mayayaman na tao mula sa kanilang bibig na ang pera at kayamanan, lalo na kung hindi involved ang Panginoon, nagdudulot ng kabalisaan. Pero namatay na po yun. Namatay na po yun. Kaya itong verse na ito compels us to serve. Diba? Hindi lang ito opinion o nagsasuggest sa buhay natin. Inuutusan tayo ng Diyos to be steadfast, unmovable, and abounding sa gawain po ng Panginoon. Sapagkat ang
paggawa natin sa Diyos ay hindi po yan sayang. And this verse also convince us to be sure. Amen? Na wag tayong magduda sa mga ginagawa natin sa Panginoon. Wag tayong magduda sa mga bagay na para sa Panginoon. Let us settle it. Di ba? Pag ikaw nga, pag tao ka, naghahanap ka ng katotohanan. Ngayon, pag nakita mo na yung katotohanan, you settled it. Right? Ito po yung sinasuggest. Actually, yan ang context ng 1 Corinthians chapter 15. After all, na na-examine, nandyan yung ebidensya, then, ano ang decision mo? Let's pray to the Lord at tayo po'y lumapit sa Panginoon. Manalangin po tayo. 3 bagay lang po ang nakita natin sa hapong ito. Paul examined the person of Jesus Christ. Paul present the evidence about the person of Jesus Christ. At nagkaroon po siya ng recommendation as a result ng mga bagay na ito. Sabi ni Paul, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, and abounding sa gawain ng Panginoon because your labor is not in vain. Alam niyo kung bakit hindi po sayang ang ginagawa natin sa Panginoon? Because the reason is the Lord. Diba? Bakit hindi rin sayang ang ginagawa natin sa Panginoon? Dahil alam natin kung ano yung reality ng labor. Natututo tayo, nagiging mas wise tayo kung paano gumawa sa mga bagay sa Panginoon. Alam niyo kung bakit hindi sayang gumawa sa Panginoon? Aminin man natin sa hindi. Meron talagang reward na inihahanda din ng Panginoon. The Lord is so generous and cheerful to us. Hindi niya kinakalimutan ang bawat mabubuting gawa na ginagawa natin sa Kanya. Pastors, nagsuko po tayo ng buhay sa Panginoon. Through thick and thin, may blessing man o wala, may problema at may kagalakan, tinuruan tayo ng Panginoon na manatili sa ating panawagan. Hindi ko sinasabing madaling gawin at ganapin ang buhay ng isang pastor. Pare-pares tayong nararanasan, pero ang Diyos ang nagtuturo na manatili tayo sa gawain ng Panginoon. Pastor's wife, hindi po ganun kadali ang role ninyo. Alam natin na napakaraming problema, nabasag ang ating kalooban, pero hindi natin kayang i-deny na itinatayo tayo ng Panginoon. At hanggang ngayon ay nakuha pa rin nating makapaglingkod sa Kanya. Members, lagyan nyo ng demonstration ng inyong pananampalataya. Matuto kayong tumayo, lumaban, magmalasakit, magmahal sa gawain, sapagkat ang mga bagay na ginagawa natin ay hindi po sayang sa Panginoon. Meron po bang first time lang umating ngayon habang ang lahat po'y nakapikit? Maaring kayo po'y first time, at bakit kayo napunta dito ay hindi po yan aksidente. Ito po ang plano ng Panginoon upang malaman ninyo na pag namatay ang isang tao ay may katiyakan siyang langit siya pupunta, hindi dahil sa iyong relihiyon, hindi dahil ikaw ay pumunta ng simbahan, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus na para sa iyong kaligtasan. Sumampalataya ka, you trust 100% on what Jesus did on the cross for your salvation. And then the Bible said to us, bibigyan ko ng buhay na walang hanggan, tutubusin ko sila, papatawarin ko sila, at makakasama ko sila sa kaharian ng aking Ama. Yan po ang simple plan ng salvation. Habang tayo po'y patuloy na mananalangin, tawagin ko po ang pastor ng simbahan na ito to continue to challenge and to continue to make us decision. Bakit hindi sayang ang mga paglilingkod natin sa Panginoon? Pastor John, please come. Tayo po lahat tumayo. Ayoko na pong pahabain pa. Wala na akong masabi. Malinaw po sa atin noon. Alam niyo po, ang kagandahan, naligtas tayo. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sa pagpapatuloy, mayroong pagpapala.
sa langit, may reward pa tayo. Ang pribilehiyo lang ngayon kasalukuyan ay nagagamit ka pa ng Panginoon. Di ba kagandahan nun? Wala pong sayang. I-challenge natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Yes. I-challenge natin. Di ba ang katiyakan na meron tayong reward? Walang sayang. Ito yung tiyak na kung saan naglilingkod tayo na wala pong nasasayang. Pero ang problema lang sa atin, sinasayang mo ang privilege na panahon. O pangkunin natin yung panahon. Samantalahin natin ang panahon. Meron ba dito sa members sa church? Patuloy pa tayo manalangin. Amang banal, mahabaging Ama, salamat po sa ibinigay niyo sa amin na paghamon. Tunay nga po na minsan kami ay meron kaming kahinaan. Na minsan ayaw naming sunggaban ng pagkakataon na ito na ibinigay niyo sa amin. Kasi na minsan ang buhay, nakapokus lang kami sa mga bagay na pang-temporary. Minsan hindi namin sinasamantala yung katiyakan na paglilingkod na may katiyakan at walang nasasayang. Salamat po sa paalala niyo sa amin. Muli, nawa ito'y hindi po masayang sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu na amin pong ito ay sa buhay. Higit sa lahat, habang kami nabubuhay, ikaw pa rin ang maging sentro nito. Salamat po sa ginamit niyo po. And I pray, O God, na patuloy mo gamitin pa ang kanyang buhay din sa iniatang niyo sa kanya din. Salamat din sa aming lahat na pagkakataon nito ang gawain na kami po'y umabot sa pagkakataon na taong ito sa biyaya na sumagana sa iyong katapatan na ibinigay, kabutihan niyo po. Purihin ka, Ama. Ito po ang dami sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maupo na po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Maaga pa, no? Amen. Pero habang maaga, mas maaga tayo nakakauwi din. Amen. Alam ko ang iba, malaya pa rin. So, anong gagawin natin ngayon? Tawagin ko agad si Mrs. ko. Saan ang Mrs. ko? Para matulungan niya ako dito. Papasokin niyo muna si Malos. Amen. Sige. At wala namang iba. Salamat, Pastor. Then sa pagpunta niyo dito. Noon, nandun lang sa cover court noon eh. Talagang binakura namin yun ng tela para wala maka-istorbo. So, ngayon, dito nakapunta ka na rito. Amen. Mahali ka rito. Unahin natin si Pastor Vince. Hindi naman kasama niya si Mama Lucy. So, kung meron may bibigay ka kay Mama Lucy, okay lang din yun. Oh. Praise the Lord. Halika, ikaw nang magano. Halika, Pastor, tawagin. Halika dito. May nihanda ang ang member dito yon church. So, Sana po ay Na napagpala tayo. pagpapasalamat namin ito sa inyo, Pastor. Ba? Pag basketball, kinakausap ko lang to si